Yo! Kamusta mga pamangkin? Alam nyo na, dito sa Tito Daldal, lagi nating binubuksan ang mga kwento ng mga iniidolo nating sikat na personalidad, mga kwento ng tagumpay, pagsubok, at pagbabago. Pero simula ngayon, dadalhin din natin ang spotlight sa mga kwento ng mga hindi kilalang individual o grupo, mga taong hindi sikat pero may karanasang babago ng pananaw mo sa buhay. Mga kwento ng pambihirang pagsubok at matinding milagro. Mga sitwasyong halos imposibleng malampasan ng kahit sino, pero nakaligtas sila. Buhay sila, at may dalang aral para sa ating lahat. Kasi dito sa Tito Daldal, naniniwala tayo na hindi lang ang sikat ang may kwentong kapupulutan ng inspirasyon. Kaya kung gusto mo ng ganitong klaseng kwento, yung nakakaiyak, nakakabilib, at nagpapaalala na habang may buhay, may pag-asa. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na sa channel ni Tito Daldal, i-like mo na rin ang video, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tiyak mong aabangan. Ako si Tito Daldal, at dito, kahit simpleng tao, may kwento ng kabayanihan. At ngayon, isang espesyal na episode ang inihanda ko para sa inyo. Tribute ito sa isang alamat, isang tunay na haligi ng wrestling world na pumanaw na ngayong araw. Mga pamangkin, ito ang kwento ng buhay ni Hulk Hogan. August 11, 1953 sa Augusta, Georgia, ipinanganak si Terry Gene Bollea, pero mas kilala natin siya bilang Hulk Hogan. Lumaki siya sa Tampa, Florida. Bata pa lang, malaki na ang pangangatawan at hilig na sa sports. Baseball ang una niyang kinahiligan, at muntik na siyang mapasama sa professional league. Pero hindi doon tumuloy ang tadhana niya. Isang araw, habang tumutugtog siya sa isang local band bilang bassist, at musician pala siya at talaga naman napaka-talented. Habang tumutugtog ay doon napansin siya ng isang wrestling promoter. Dahil sa laki ng katawan niya, 6'7" at halos 300 pounds, inalok siyang mag-training sa ilalim ng mga legends na sina Hiro Matsuda at Mike Graham. At dito na nagsimula ang isang alamat. Noong late 1970s, ginamit niya ang ring name na Sterling Golden. Pero noong 1979, napunta siya sa WWF, ngayon ay WWE, at doon isinilang si Hulk Hogan, ang bayani ng masa. Pero teka, mga pamangkin, ang tunay na pagsabog ng kanyang kasikatan. Nagsimula yan noong 1984, nang talunin niya si Iron Sheik para sa WWF Championship. At mula noon, sumiklab ang Hulkamania sa buong mundo. Suot ang dilaw at pulang gear, may bandana sa ulo, at lagi niyang sinasabi, "What shall gonna do, brother, when Hulkamania runs wild on you?" Siya ang naging mukha ng wrestling noong dekada 80. Puno lagi ang mga arenas, at kahit mga batang wala pa sa wrestling, kilala siya. Naging inspirasyon siya sa kabataan, hindi lang dahil sa lakas, kundi sa mga paalala niyang maniwala sa sarili, kumain ng tama, at huwag susuko. Dahil sa kanyang kasikatan, napasok na rin siya sa pelikula. Gumanap siya sa mga action at comedy films tulad ng Suburban Commando, Mr. Nani, at No Holds Barred. Naging pop culture icon siya, may toys, cartoons, video games, at kahit serial. Literal na siya ang Superman ng wrestling world. Ngunit tulad ng lahat ng bida, hindi rin siya ligtas sa pagsubok. Noong 1990s, bumaba ang kasikatan ni Hogan. Lumipat siya sa WCW at doon binuhay muli ang karera bilang kontrabida, leader ng NWO o New World Order. Isa ito sa mga pinakamalaking plot twist sa wrestling history. Pero dumaan siya sa madaming personal na kontrobersya. May mga leak tapes, legal battles, at mga isyong nagpahina sa kanyang public image. Umabot pa sa punto na tinanggal siya pansamantala sa WWE Hall of Fame. Nasaktan ang maraming fans, pero hindi nawala ang respeto sa naiambag niya sa wrestling. Kalaunan, bumalik siya sa WWE at naibalik ang kanyang legacy. Tinanggap siya muli ng fans, binigyan ng awards, at pinarangalan bilang isa sa mga greatest of all time. Sa kanyang mga huling taon, tahimik siyang namuhay. Patuloy na sumusuporta sa mga batang wrestlers at tumutulong sa mga charity events. At ngayong araw, mga pamangkin, July 25, 2025, tuluyan nang namaalam si Hulk Hogan sa edad na 71. Column, Hulkster, hindi lang siya isang wrestler. Isa siyang simbolo ng lakas, pag-asa, at kabayanihan. Para sa maraming batang lumaki noong 80s at 90s, siya ang ultimate idol. Siya ang nagturo sa atin na kahit anong laban pa yan, kaya mong manalo basta buo ang puso mo. Maraming salamat, Hulk Hogan. Sa inspirasyon, sa saya, at sa mga alaala. Hindi ka lang tumatakbo sa ring, tumatak ka sa puso ng bawat tagahanga. Mga pamangkin, kung naging parte ng kabataan niyo si Hulk Hogan, comment niyo sa baba ang favorite memory niyo sa kanya.
At kung gusto nyo pa ng ganitong mga tribute stories, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-ring ang bell para updated kayo sa mga kwento natin. Dito sa Tito Daldal, at syempre, shout out sa lahat ng mga wrestling fans dyan. Isa kang tunay na Hulkamaniac. Ako si Tito Daldal, nagsasabing kahit emo ka, astig ka pa rin. What ya gonna do when the spirit of Hulk Hogan lives forever in you? Daldal pa more.